light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
With every breath, our praises rise. Your love, it never fades away. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Christian mga kapatid versus Islam. So ang ating topic ngayon na pag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na Diyos si Kristo at ang doktrinang Trinity ay may matibay na basihan sa Biblia. So affirmative natin dito si Brother Manolito at negative naman si Ustad Romas mga kapatid. So, sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, meron tayong 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ito yung ating standard rules dito sa Russia TV. So, rule number 1, yung ating 20 seconds na pagsagot. Ang lahat ng sagot ninyo mga kapatid ay maximum ng 20 seconds, at kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy-tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2 mga kapatid, close-ended question. Kung close-ended ang question or tanong o categorical, kailangan sugutin muna sa ang pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. So, ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung categorical answer mga kapatid. At kung lalabag ito, syempre tumawag kayo ng moderator at maaari kong ulitin ito para sa kalinawan ng nagtatanong. Rule number 3, kung hindi kayo makasagot o hindi kayo makapili dahil merong something dun sa tanong, pwede kayong gumamit ng 10 seconds. Basta tumawag lang ng moderator mga kapatid kung gustong gamitin ang karapatan na ito. So lahat ng sasabihin niyo dito, dahilan bakit hindi nyo sinasagot ng direkta, ay 10 seconds yan at walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, syempre magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, magbibigay kayo ng talata. Pero yung mga sagot na wala, tinatanggap pa din yan as a valid answer. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, dun lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross-examination, kapag sinabi ng tinatanong na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. At sa rebuttal, pwede na dong magtanong kahit ano. So, inilatag man or hindi inilatag. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Pinagbabawal ng anumang panlalait sa physical na anyo, gaya ng hugis ng katawan, at pinagbabawal din ang mga pagmumura na alam natin. Ngunit meron akong pinapayagang mga salita gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, at iba pa mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay o personal question. Ngunit meron kayong karapatang itanggi ang hindi sagutin ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang debater at hindi nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik mga kapatid. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Aking pa siya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang inyong sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. Live tayo mga kapatid sa ating Facebook at ma-upload ito sa ating YouTube channel. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Okay. So, yan yung thumbs up. Okay. Mr. Russia, mayroon lang akong clarification. Sige.
Clarification. Ang gusto ko lang malaman nga katunggali ko ba ay anong religion specific? Dahil pag sabing Christianity yung religion niya, marami kasing Christianity. Ano bang specific na denomination? Bro Manolito, pwede ba? Kasi hindi ko din alam. Naka-mute ka, bro Manolito. Naka-mute ka. Pa-unmute, bro. Naka-mute ka. Bro Manolito? Okay, okay. Ano daw specific na denomination, bro, sa'yo? Baptist. Baptist. Ayan. So, Baptist. okay. So, bro, Ibrahim Romas, masang-ayon ka ba sa lahat ng patakaran, bro? Okay, clear. Okay. Okay, so yun yung ating confirmation, mga kapatid. So, before natin simulan ang ating debate, syempre, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka gusto nyo ding ikwento paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito. So, unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi. Nag-echo ko bro. Mr. Rachel, nag-echo po kayo. Kay Manolito yan, bro. Ako. Nag-echo. Oo. Okay, magandang gabi sa mga nanonood. No, magandang gabi, Brother Romas, Brother Bracia. No? Salamat ito sa ganitong mga pagkakataon na magbibigay tayo ng mga ating paninindigan sa pananampalataya. No, pananampalataya. At itong debate na ito, hindi natin sinasabi na hindi tayo makapag-desisyon kung sino panalo. Ang makapag-desisyon nito yung mga nanonood. Kung sino ang talo, kung sino ang panalo. Kung sino yung paniniwalaan, kung sino ang hindi paniniwalaan. No? Nasa tao ang mga Christian kasi sa kanilang mga naririnig. Sila na mag-discuss sino panalo, sino talo. Hindi tayo lumalaban dito para manalo o para matalo, kundi para ipahayag ang ating paniniwala ayon sa Biblia. Ganda gabi sa inyo lahat. Okay. So, dako din tayo sa negative. Pakilala ka, kapatid. Bro, Manolito, pamute mo na, bro. Mr. Rasha, ako naman. Ako ay si Ibrahim Romas. Dati akong inborn Seventh-day Adventist. Nag-edad ako ng 21-year-old. Nag-Muslim ako, alhamdulillah. At ito na trabaho ko, 16 years in Saudi Arabia, and 12 years in Qatar, 10 years dito sa Pilipinas. Ito na ang relihiyon ko. Nagmimensahe, nag-symposium, nag-lecture, nag-debate. At I'm graduated from Silliman University, Dumaguete City, 1988. Alhamdulillah, now presently dito ako sa Mactan Island, dito sa Cebu area. So maraming salamat, mga kapatid. Okay, simulan na natin ang ating debate, mga kapatid. At kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon, mga kapatid. Or mag-comment lang kayo ng @highlights or @followers para automatic na mag-tag ang inyong mga friends, mga kapatid. So again, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na si Kristo ay Diyos si Kristo at ang doktrinang Trinity ay may matibay na basehan sa Biblia. Brother Manolito ng Baptist, 10 minutes, bro. Your time starts now. Okay. No, salamat, Brother Rasya. At base sa aking mga natutunan sa Biblia, at sa Bible School, no, nag-Bible School din naman ako, nakagraduate, at ngayon ito, isang pipitsuging preacher, no? Ngayon, patutunayan ko na ang Panginoong Hesus ay Diyos, ayon sa sulat ni Juan. Kung babasahin natin ang sulat ni Juan, dito sa 1 hanggang 1:3, sinasabi niya, nang pasimula siyang berbo
at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at aliman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Sa 14 ating mababasa, at nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa gitan natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Now, makikita natin dito, yung word na binabanggit dito, Berbo, ay ito po yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. Isa sa mga pangalan ng ating Panginoong Hesus. No, kung babasahin natin, mahigit 100 po yan, mga pangalan ibinigay sa ating Panginoon. At isa na po itong the Word of God. Na makikita natin na yung Word of God na yan ay ang Panginoong Hesus po yan. No? Nang pasimula siya ang Berbo. Kung yung word na yan, papalitan natin ng Jesus Christ, ito po ang lalabas. No? Nang pasimula ang Panginoong Jesucristo ang Berbo at ang Panginoong Hesus ay sumasa Diyos at ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ito rin ang pasimula. Siya rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at aliman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala ang Panginoong Hesus. Sa 14, makikita natin dito, at nagkatawang tao ang Berbo at nagkatawang tao ang Panginoong Hesus at tumahan sa gitan natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. No? Makikita natin dito na bakit sinabi ni Apostol Juan na nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ng gaya ng sabugtong ng Ama. Dahil ito po si Apostol Juan, si mga apostoles, mahilig po yan sila makinig sa sinagoga sa mga salita ng Diyos. At nakita nila may mga pag-aaral na patungkol po sa anak. At ang anak na ito, makikita natin sa Proverbs 30. No? Makita natin sa Proverbs 30 na may binanggit doon tungkol sa anak. At sa Salmo 1:10, 1:10, sinasabi doon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. No? May binanggit na isang Diyos at may binanggit na isa pang Diyos. No? Yun po yung anak, yun po yung Panginoong Jesus. Yun po yung sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Makikita natin dito na itong ating Panginoong Jesucristo, no, ay makita natin na siya po sa sulat ni Micah, no, sa sulat ni Micah 5:2. Sinabi diyan ni Micah 5:2 na mula sa iyo ito Huda, no, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na mamumuno sa iyo na ang kanyang pinagbuhatan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So, natupad yung sinabi ng yan ng Panginoong Diyos sa Old Testament kay Prophet Micah. No, naganap yan sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo na mula sa iyo Huda, no, ay lalabas sa akin ang isa na mamumuno sa iyo na kanyang pinagbuhatan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So makikita natin dito na sinabi ng Panginoong Hesus, no? Sinabi ng Panginoong Hesus na nawala yung kopya pa. So sinabi ng Panginoong Hesus na sa John chapter 14, no? Nung si Juan ay nagtatanong, Panginoon, si Felipe nagtatanong sa Panginoong Hesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na. Ano po ang sagot ng Panginoong Hesus? Matagal na tayo nagkakasama, Felipe, hindi mo pa ako nakikilala, no? Hindi mo pa ako nakikilala, nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Na makita natin sa John chapter 14, makita natin dito, 14 sa 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon, ako inyong kasama, ay hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama
at ang Ama ay nasa akin, at ang mga salitang aking sinasabi, hindi ito sa inyo ay hindi ako sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ang siyang gumagawa ng kanyang mga gawa. At sinabi ng Panginoong Jesucristo, no, na ako at ang Ama ay isa. Paano po sila naging isa? No? Ito po yung mga bagay na dapat nating maunawaan na sa simula pa lang makikita na natin din po ang Trinity. Ano po ang Trinity? No, ano po itong Trinity? No, ayon sa ating mga pag-aaral, ang Trinity po ay ang nag-iisang makapangyarihang Diyos ay nagpakilala sa pamamagitan ng tatlong bahagi mula sa kanyang katawang Espiritu. Ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, no, kaya sila isa kasi po sila ay mga bahagi sa katawang Espiritu ng nag-iisang tunay na Diyos. Nung makikita natin sa Micah 5:2, sinabi niya, mula sa Yehuda ay lalabas sa akin ng isa na mumuno sa iyo. Yun siya ang Panginoon Jesucristo na sa Old Testament, makita natin binanggit na nasa sinapupunan ng Ama. No, nasa sinapupunan ng Ama. Sa anumang panahon ay wala pang taong nakakita sa John chapter 1 verse 18, sa anumang panahon ay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, nagpakilala sa Kanya. So makikita natin sa Old Testament, no? Makita natin na wala pang taong nakakita sa Diyos. Sinong Diyos? Yung Ama? Hindi po yung nagpapakita. Ang nakikita natin na nakikita ng mga apostol, nakikita ng mga tao sa Old Testament, si Adan, si Eva, nakita nila. Si Sarah, si Abraham, si Sarah, nakita nila. At si Moses, nakita nila. Okay? Si Moses, nakita nila. Nakita nila ang Diyos. 70 elders, mga anak ni Aaron. Si Aaron, nakita niya. No? Makikita natin yan. Ngunit sabi dito sa kasulatan, sa ano pang panahon, wala pang taong nakakita sa Diyos. Ang Ama'y binabanggit ito. So, ang ibig sabihin, si Kristo ay Diyos sa Old Testament, ay Diyos na sa Old Testament, nakikita siya. Sapagkat ang Panginoong Hesus, isang bahagi ng Diyos, no, isang bahagi ng Diyos. Yung Ama, Anak, Espiritu Santo, di nakikita yun eh. Isang bahagi lang sa katawang Espiritu ng Diyos ang nagpapakita sapagkat ang Panginoong Jesucristo, siya lamang ang nagsusuot ng laman. No? Kung nagpapakita, nakita sa saan yung Diyos. Nakita ni Abraham, nakasalo sa pagkain. Diba? At sina Moises, makikita nila Moises. Si Jacob, no? Kung makikita natin si Jacob, nakita, naka-wrestling pa niya. At si Joshua, nakita natin na nakita rin ni Joshua. No? Ay ang nakikita nila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi sa Biblia, sa anumang panahon, wala pang tao nakakita sa Diyos, sa Ama. Dahil ang Ama, hindi nagsuot ng laman. Isang bahagi lang sa katawang Espiritu ng Diyos ang nagsuot ng laman. Yung laman na yon ang pinakauna sa lahat. No? Ang laman na yon pinakauna sa lahat. No? Mga bagay na mga tatlong bagay na may simula sa ating Panginoong Hesus, ang pagkatawag sa kanyang anak ng Diyos, ang pagkatawag sa kanya, ang pagsusuot niya ng laman, ang pagkapangalan niya ni Birhen Maria. Yung tatlong bagay na may simula sa kanya. Pero ang espiritu na nagsuot ng laman, yun po espiritu ng Diyos na umiwalay sa kanya, nagsuot ng laman, yun po ang tinatawag na anak. Kaya po sa tinawag na anak, sapagkat siya ay mula sa Diyos. At ayag naman po ang sabi ng Panginoon na siya po ay mula sa Diyos. Ako po ay nanggaling sa Diyos. Siya po ay nanggaling sa Diyos. No? Okay. Yan naman po. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. So nagpi-feedback tayo kay Brother Manolito. Nag-feedback eh. Oo. Ano ba to? May headset ka ba, Bro Manolito? Wala. Wala akong headset. Ano to? Baka may monitoring ka, Mr. Ressa. Baka dugo lang dugo. Kay Manolito yan, kay Manolito. Kay Manolito yan, kay Manolito.
So ganito. I-try natin. Ganito. I-try natin. Out ka nga muna, bro Manolito. Tingnan natin Bro Manolito. Tingnan natin. kung ano. Tapos balik ka. Kanina wala to eh. Ayan. Tingnan natin ulit. Hello, mic test. Ayan, okay na. 7 minutes, Brother Ibrahim. Proceed ka, bro, sa tanong. Interrogation, cross-examination. Proceed, bro. Cross-examination. Okay, Mr. Manolito, you are quoting John chapter 1, verse 1 to 3. So, tanong ko sa iyo, bakit nakapagsabi si Juan ng ganyan nga in the beginning was the Word and the Word was with God? Ang tanong ko, saan napulot or bakit nasabi ni Juan yan? Sapagkat si Juan po ay disipulo ng ating Panginoong Hesus. So marami pong itinuro ang Panginoong Hesus na hindi na isulat sa banal na kasulatan, ngunit ito po ipinaalala ng banal na Espiritu Santo ayon sa ating Panginoong Jesucristo na kapag siya umalis, bababa ang Espiritu Santo para pahayagan sila sa lahat ng kanilang Next question, 20 seconds. Pagpaalala. Okay, next question. Saan po mabasa na si Juan na guided siya by Holy Spirit? Saan po mabasa sa libro ni Juan na siya ay guided by the Holy Spirit to write those things? Sino pong Juan yung sinasabi nyo? Si John the Beloved? Yung Juan na kinukuha mo, yung chapter John, verse 1 to 3, yung the first opening mo na Juan. Saan po mabasa ngayang si Juan na apostol na yan, guided by the Holy Spirit? Okay, proceed. Saan mabasa? Saan mabasa? Okay, sumasagot na. Sige, Ang proceed. Holy Spirit, umabayan sa panahon ng Pentecost. Panahon na kung saan nagkakatipon sila doon sa Objection po. Time stop mo na. Objection po. Objection mo na sa negative. Ano yan? Objection ko po, tanong ko siya dahil nagsabi siya nga si Juan daw, guided by the Holy Spirit. Tinanong ko siya kung saan ba mabasa, litra por litra, nga si Juan ay guided by the Holy Spirit. Saan Okay. mabasa? In the book of John. Okay, ang objection. Ephesians chapter 1 verse 13. Ayan. So, yung Ephesians na yan, proceed sa 20 segundo. Paliwanag mo, bro. Ephesians chapter 1 verse 13. Okay? Explain Ang mo. ibig ako. Wait lang, bro Ibrahim. Yung explanation mo na, bro Manolito, sa verse mo, 20 seconds yan ha. Pero pag next question mo, okay lang din. Proceed ka, bro Manolito. A clarification lang, Mr. Rasha. Ang tinatanong ko si Juan, bakit sinasagot niya ako sa Ephesians? Sagot niya ni Pablo. Hindi si Pablo ang aking tinatanong. Ang tinatanong ko ay si Juan. Ganito. Ni Juan? Ganito. Ang hinahanap mo naman, bro, ay talata. Tapos nagbigay siya ng talata. So either that follows or not, sa moderator, valid answer pa din yan ha. So, rabat mo na lang mamaya kung talagang mali yung pagkabigay niya or tama. Pero dito si Manolito, mag-explain mo na ng 20 seconds. Tapos pwede mong ulitin din yung tanong mo. Bro Manolito, 20 segundo, bro, sa pagpapaliwanag yung sa Ephesians. Time resume. Ang Bible po, may kanya-kanya silang pahayag, kanya-kanyang revelation ng mga manunulat. At ang ibang mga manunulat, hindi niya nasulat sa ibang kasulatan. Yung ibang kasulatan, sinulat yung mga bagay na hindi nila nasulat. Kaya kailangan natin kumuha ng mga talata. Next question, 20 seconds. Next question. Okay. Ang tinatanong ko po ay tungkol kay Juan, sulat ni Juan, hindi po sulat ni Pablo. Aamin ka po ba na mali ikaw? Dahil ang tanong ko ni Juan at ang sagot mo ay si Pablo, Ephesians. Aminin mo ba nagkakamali ikaw? Paano? Ang tanong ko, ulitin ko. Ang tanong ko ay yung sulat ni Juan. Tapos doon sa libro ni Juan, dahil sabi mo guided by the Holy Spirit siya. Ngayon, ang sagot mo doon kay Pablo sa Ephesians, aaminin po ba nga tama o mali ang iyong sagot? Tama naman ang aking sagot. Di mo lang naintindihan.
Next question. Tama ba nga tinatanong kita ng Juan? Ang sagot mo ay si Pablo, Ephesian. Tama po ba yan o hindi? Tama ba daw o hindi? Ano ba gusto mong ano ba yung gusto mong Bro, Manolito. di ko na- Objection, moderator. Okay, objection, Moderator, proceed. Time objection. stop. Objection, proceed. Nagtatanong ako, wala po siyang time sa pagtatanong ngayon. Kung Okay. nag-aral po kayo ng debate, Mr. Manolito, this is your time to answer, not to ask question. Sagutin mo yung tanong ko. Tama po ba na tinatanong kita si Juan, saan mabasa si Juan nagsabi na guided by the Holy Spirit? Ang sagot mo ay si Pablo. Tama po ba yung sagot mo na si Pablo ang iyong sinasagot? Okay, so Si Pablo po bro, Manolito, wait lang bro ha. So wait lang bro, Manolito, wait lang bro. So sa objection to bro, ang question ni negative ay merong categorical. So ang pagpipilian mo dito, yung unang lalabas sa bibig nyo, tama ba yung sinabi mo or hindi? Tapos explain ka bro. ha? Okay. So Okay, kung ayaw mong ayaw mo nang sagot ni Apostol Pablo, wait lang bro, Manolito, wait lang bro. Ganito bro. Meron kasi tayong rule bro na pag ang question bro na may pagpipilian, dapat pili ka muna bago ka mag-explain. Ngayon, ang pagpipilian mo dito, tama ka ba daw o hindi? So, pili ka muna bro. Tama naman. Okay, so tama. 20 segundo bro. Explain mo bakit tama yung sagot mo. No, tama kasi ang lahat Time ng is mga short. mananampalataya ng Panginoon Jesucristo ay ayon kay Pablo ay napoposes ng Banal na Espiritu Santo. No, ayon kay Apostol. Pero dito sinabi ni Juan, no, sa sulat ni Juan sa John chapter 16 verse 7, sinabi dito, gayon may sinasabi ko sa inyo Next ang question. katotohanan. 20 seconds. Ganito, ibilagay ko lang sa analogy. Pag humihingi ako ng bayabas sa iyo, tagaan mo ako bibigyan mo ako ng mangga. Tama o mali? Kung naghingi ako ng bayabas, tapos bibigyan mo ako ng mangga, tama, mali? Tama naman yung sagot ko. Tama. Hindi mo lang naintindihan. Okay. Next question. Okay. Another na tanong. Si Kristo po pala ay yun siya ang Diyos sa Old Testament? Yes. Sapagkat yung So, Wait lang. Sir. Mag-explain mo na. Sige. Proceed sa yes. Yes ako, yes. Proceed sa paliwanag bro. Manolito. Dahil ayon sa Juan 1:18, wala pang taong nakakita sa Diyos. Ang bugtong na anak, no, sa Greek manuscript, monogenos theos, ibig sabihin bugtong na Diyos. No, wala pang taong nakakita sa Diyos. Ang bugtong Next na question. Diyos 20 seconds. Next question. Okay. Kung si Kristo ang Diyos sa Old Testament, Okay. sa 1 Samuel chapter 15 verse 3, inuutos ni Kristo na patayin ang lahat ng mga tao, babae at lalaki, pati na ang mga sanggol na sususo, pati na ang mga hayop, papatayin. Si Kristo nag-utos nito. Yan, oo, hindi. Yes or no? O hindi? Sa Old Testament, no, may mga utos talaga sa Israel. No, may mga utos sa Israel. No, na patayin yung lahi na yun dahil nung hindi Objection, nila Mr. ginawa. Moderator. Time stop mo na. Mr. Objection. Moderator, Negative side. objection. Ano ulit? Objection. Okay, ang tanong ko sa kanya, oo o hindi, categorical question, si Kristo po ba ang nag-utos na papatayin ang mga sanggol, nagsususo pati ang mga hayop ayon sa 1 Samuel chapter 15 verse 3? Si Kristo po ba ang nag-utos? Oo o hindi? Okay, so sa Oo categorical naman. to. Kasi yan ang Old Testament, eh. Wait lang ha. So, to confirm your answer, brother affirmative, yung sagot mo ay oo, tama? Oh, yes, yes. Okay. So, 20 Dahil sa segundo. Old Testament. Proceed kasi mo sa paliwanag mo na oo. Time resume. Explain mo, bro Manolito, bakit oo? Okay. Dahil siya yung siya yung Diyos sa Old Testament, eh. Kasi ang Ama hindi naman nagpapakita yun. Si Kristo lang nagpapakita. No? Ang Old Testament may ibang rules. Pagdating sa Bagong Testament, nagbago ang rules. Puro pag-ibig na yun ang pagdating na sa Testament, puro pag-ibig. Next na. question, 20 seconds. Pero Last sa 1 minute. Old Testament, Next hindi question lang na. yung pag-ibig. Next question. So, Last 1 minute. last 1 minute. Ay si Kristo ay nagbago. Sabi mo nagbago. Wait lang. Batas- Wait lang. Sandali. Wait lang, bro Manolito. Hindi pa tapos, bro. Mr. Moderator,
Sumasagot ako, nagtatanong ako, hindi pa tapos eh. Okay. Anong siya? So, wag muna bro Manolito ha. Proceed pa bro Ibrahim. Okay. Proceed bro sa question. Sabi niya kasi nagbabago. Sabi ni Jesucristo, mawala man ang langit, mawala man ang lupa, ang batas ng Diyos ay hindi magbabago. Mabasa sa Mateo 5 versikulo 17-18 na mawala ang langit, mawala ang lupa, ang batas ng Diyos ay hindi magbabago. Bagkus ngayon sabi niya nagbabago. Sinong tama? Si Jesucristo ikaw? Jesucristo ikaw? Anong sabi mo? Time stop na. Consideration. So ganito. Hindi ko nakakatawa yun. Okay, so ganito, pag ipaulit ang tanong, naka-time stop yan ha. So paulit mo na bro Ibrahim. Ulit mo lang sa sagot. Ulitin ko ang tanong. Dahil sabi niya, nagbabago na raw. Ang sabi ni Jesucristo, ang batas, hindi magbabago ang batas. Sabi ni Jesucristo, mawala ang langit, mawala ang lupa, ay hindi magbabago. Isang tuldok, isang kudlit ay hindi magbabago. Sabi ni Manolito, nagbago na. Sino ang ating paniniwalaan? Si Jesucristo o ikaw, Mr. Manolito? Si Jesucristo or si Manolito daw? Alin daw ang paniniwalaan? Bro Manolito? Kaya sa sagutin ko, magpapaliwanag ako. Yes bro, sino? Muna. Okay. Ang sagot, ang tanong niya, kung sino paniniwalaan. Siyempre, ang paniniwalaan natin ang Biblia. Paniniwalaan natin, yung siya sabi niya na hindi nagbabago, no, may mga bagay sa Biblia na hindi nagbabago. Pero may Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Nandyan si Abdur Rashid, sabi niya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ramadan Mubarak sa lahat ng kabusliman. Shoutout din kay Jess Ramses, ilang minuto kaya ang makaya ni Manolito Aguilo sa debate na ito, particular sa cross-examination. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez, go bro Manolito, congratulations in advance. Shoutout din kay Morge Estrada Borasya, pakitanong kay Ustad kung okay ba siya sa topic, patutunayan ng Islam na ang Jesus na pinanganak ni Maria sa Biblia ay parehong Jesus na nakasulat sa Quran. Mamaya usap kayo dyan, Pastor Morja. Shoutout din kay Abdu Razak Vergara, nauna pala si Juan kaysa kay Jesus. Shoutout din kay Arnaldo Mateo, wag na dapat patulan ganitong basic topic. Brother Zach ng Bantay Pinto, dating Muslim yan si Manolito, balik Kristyano na pala siya. Shoutout din kay Niel Alabata, unang Timoteo 3:16, Leluch Labena, kaya ang salita ay Diyos sapagkat sa mga huling araw nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At mahaba yung comment niya. Shoutout Brother TG, faith discussion, mahinang signal ni Manolito, mahina latag. Shoutout din kay Jassy Behante, baka may CP na naka-live si Bro Manolito. Ayan, ito yung kanina. Shoutout din mga kapatid dito kay Benny Vlogs, nasa Revelation 1 verse 10. Diyan nagpatotoo na si Juan nasa Espiritu. Shoutout din dun sa Chinese, si San Gabriel na nagsabi anghel na mismo. Lucas 1:15 bro yung sagot. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Brother Ibrahim Romas, your time starts now bro. 10 minutes. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mga kapatid kong mga Muslim, happy Ramadan. Ramadan Mubarak, alhamdulillah. Sa Islam ho, very clear. Okay, allow me to quote the Quran, although wala naman nag-specify na talagang only Bible. The Quran said, Allah said in Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Magsalita ka o Muhammad. Allahu samad, na ang si Allah walang simulan, walang katapusan, lam yalid, hindi siya nanganak, walang yulan, at hindi siya pinanganak. Walang yakul lahu kufuwan ahad, at walang nakasama sa kanya. Sabi naman ng Allah, dagdag pa, wa ma taqulu thalatha intahu karalakum fa inallahu Allahu wahid. Huwag kang magsabi ng Trinity dahil si Allah ay isa lamang. Sabi ng ating katunggali ay klaro, may mga mas titibay na ebidensya
ngayong Trinity ay nandyan sa Biblia. Pero nagtaka ako, kahit isang word na Trinity or God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, that is the Trinity, hindi man niya binasa kung saan mabasa. Mayroong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. This is the Trinity. Ang co-equal, eternal, co-omniscient, etc. Paano naging Trinity? Wala ang batayan. Wala niya nabasa. Ay baka pagbalik niya, mabasa niya sa Biblia na mayroong God the Father, God the Holy Spirit, God the Son. Baka mabasa niya balik. Dahil kung mabasa niya na mayroong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, magbaptis na lang ako. Magbaptis ako dahil baptis pa ito ang katunggali ko. Okay. Bakit masabi ko na si Jesucristo ay hindi siya ang sa Old Testament, hindi siya ang Diyos. Dahil kung siya ang Diyos sa Old Testament, nakawawa si Abraham dahil hindi niya kilala ang pangalan Jesucristo. Kawawa si Moses, si Elijah, sila ni Isaiah, sila lahat ng mga sungkot propeta. Kawawa sila dahil wala silang nakilala nga Diyos, ang pangalan ay Jesucristo. Ang nakilala nila, Yahweh, Adonai, tawag niya, or Elohim, ang tawag nila. Walang Jesucristo. Sa isip lang ni Manolito at sinasabi niya, ay wala namang mabasa. Sige, basahin mo na ang Diyos sa Old Testament ay Jesucristo. Magbaptis ako kaagad. Kung mayroong nabasa sa Old Testament, the name of God in the Old Testament is Jesucristo, Jesus Christ. Ay lahat naman magsalita lang laway lang. Ganun pa. Natawa ako dahil Juan 1:1 hanggang 3. Nagsalita, in the beginning was the Word. Tinatranslate pa niya nga ang word rin, Jesus Christ. Mag-translate pa lang. Pwede ito para maging Bible translator ang katunggal ito. Dahil the word, pinalitan niyang Jesus Christ. Okay, no problem. At tinanong ko siya, paano na nalaman ni Juan? Si Juan ba, paglikha sa mundo, nandoon na siya. In the beginning was the Word. Nandoon ba si Juan? Paano niya nalaman nga ang word yun ay si Jesucristo? Si Juan. Paano? Dahil modern scholars today, they don't accept, even the Roman Catholic, they said, the book, itong chapter 1 of John, verse 1 to 18, sabi nila, this is an epilogue, this is an hymn, aawitin ito sa labas, and just attached into the book of John as a preface of John. Pero originally, hindi ito the writings of John. At sabi pa nila, dagdag pa sa mga scholars, itong John, the book of John, is anonymous, unknown author. At tinanong ko siya, saan mabasa dahil si John pala ay guided by the Holy Spirit dahil siya ay is apostol. Tinanong ko siya, saan mabasa nga si Juan ay guided by the Holy Spirit? Tumakbo ni Paul. Tama raw. Tinanong ko ang Juan, saan? Si Juan nagsabi, sumagot ang layo-layo naman, hindi pa apostol. Si Pablo hindi pa apostol. Walang mabasa sa Biblia na tinuro siya ni Jesucristo physically, literally, na nagkita sila. Nagtanong ako kung hingi ako ng bayabas, bibigyan ako ng mangga. Tama ko ba? Nagtanong ako sa sulat ni Juan, saan ang sabi ni Juan, I am guided by the Holy Spirit. Pablo ang sagot. Katawa-tawa naman. Bakit si Jesucristo ay hindi siya Diyos? Bakit? Dahil ang interpretasyon sa aking katunggali, katong si Philip sa John 14, who have seen me, have seen God. Okay. Paano naman ngayon? Bakit? Ang nakakita sa tao, nakakita sa Diyos. Kung basahin mo ang Genesis chapter 1 verse 26, the man was created by the image of God. So nakakita ka ng Diyos. Di mo ba? Nakakita ka ng Diyos. Dahil pag nakakita ka ng tao, ang tao ay dagway, the man is the image, the likeness of God. So pag nakakita ka ng tao, like Adam, ang tao, then nakakita ka rin ng Diyos basing on your explanation. Ang nakakita kay Jesus, nakakita sa Diyos. Siyempre, why? Because man is created by the image of God. So kung nakakita ka ng tao, sambahin mo. Kasi kung Diyos pa talaga si Jesucristo, ay sumasamba. Diyos na Panginoon, ikaw ang Diyos ni Abraham.
Imagine si Maria, nagpagsuso. Naniwala kaya si Maria na itong nagsususo sa kanyang dibdib ay Diyos. Ha? Siyempre, si Kristo ay dumaan pagkatao. Sabihin naman niya ay nagpakatao. Aywan ko saan mabasa. Si Kristo ay dumaan. Ay talagang si Maria ay nagdadalang tao. Hindi siya nagdadala ng Diyos. At nag-iibak, nag-ihi si Kristo. Literally. Itong amoy mabaho, wala pang diaper, Diyos ito. Itong nag-ihi, Diyos ito. Yun ang paniniwala ni Maria. Naniwala si Maria na ang Diyos ay nagsususo sa kanyang dibdib. Ang Diyos, naniwala kaya si Maria na gano'n. Bakit? Kung babasahin mo ang Old Testament, kahit tanungin mo ang ChatGPT, the Lord our God, the Lord your God. It's in Ezekiel only. It's mentioned about 53 times. It says, the Lord your God. I am God. Kung si Kristo ay Diyos, saan mabasa sa Biblia nagsabi, letra por letra, I am God or worship me. I am God, worship me. Saan mabasa sa Biblia? Ilang beses si Kristo, I am a son of man, I am a man, why you seek to kill me? John 8 verse 40, why you seek to kill me? I am a man that have told you the truth. Saan mabasa na siya ay Diyos? Mabasa sa Acts chapter 2 verse 22. Sabi, Hear O Israel, Jesus of Nazareth, a man approved by God by miracles and wonders. Jesus Christ also a servant of God. How can he be a God and at the same time is a servant of God? And Jesus Christ, do you know that Jesus Christ was a creature? Basahin mo ang Colossians chapter 1 verse 15. Jesus Christ is the first of all creatures. The first of all creature. Jesus Christ was a creature, literally, according to your Bible. At sabi pa, pabasa natin dyan sa Hebrews chapter 2 verse 9, sinasabi, Jesus Christ was made little lower of the angels. God, little lower of the angels. Ano nangyari? Si Jesus Christ, little lower of the angel. Another thing, pagpatunay na si Kristo ay talagang hindi siya Diyos dahil nagsasabi siya mismo. Mabasa sa John 17 verse 3. This is eternal life. That they will know you, that you are the only true God. You, hindi naman sinasabi ni Kristo, we are the only true God. You, the Father, is the only true God. The Father, you are the only. Hindi naman sabi nga, we are the only. Ewan ko, saan nagpuha na si Kristo ay Diyos. Sabihin na Diyos at tao, basahin sa Biblia na si Kristo ay Diyos at tao. Wala. Kaya yung sinasabi ni Kristo, ako'y tao, ako'y tao. So ito lang po. I think wala na akong panahon, wala nang oras. Inshallah sa next, ipalabas ang Trinity. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Manolito ng Baptist, 7 minutes para sa iyo bro. Your time starts now. Tanong. Okay. No. Gumamit ka ng Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 26. Naintindihan niyo po ba ang ibig sabihin ng Genesis chapter 1 verse 26? O hindi? Mr. Manolito, hindi ako makikidebate kahit sino man kung hindi ko naintindihan. Naintindihan ko. Wait lang brother Manolito. Nagsasalita wala pa. 20 seconds pa. Nagsasalita rin siya. Okay, proceed pa brother Ibrahim Roma. Tigilan mo muna yung Mr. Manolito. Okay na yan. Hindi ako makipagdebate sa inyo kung hindi ko naintindihan. Naintindihan ko ang Genesis chapter 1 verse 26. Kayo ho ang hindi nakakaintindi dahil ang iniintindi mo pag nakakita daw sa Diyos o nakakita sa tao, nakakita sa Diyos, nakakita kay Kristo, nakakita sa Diyos. Okay. Ayan yung paliwanag mo sa Genesis 1:26, no?
Now, dito sa Genesis 1:26, ilan po ang Diyos dito na binanggit? Ilan daw? Ang binanggit dyan ay one. Kung siguro yung salitan, let us made man, let us, kung nag-study ka, nakapunta ka siguro ng abroad, mayroong tinatawag na plural of majesty and plural of number. That is plural of majesty. Sa Quran marami. Inna nahnu najal jikra, inna, we. But we believe only one Next Allah. question, 20 Kasi seconds. sa Middle East, Next Middle question, Eastern, 20 seconds. ang pagsabi ng number, Next question na, plural, next question na. Okay. In Genesis chapter 1, kung naintindihan mo naman ito, Genesis chapter 1, ilan po ang Diyos na binabanggit dito? Ilan daw? Genesis chapter 1, Wala pong sinasabi na ang Diyos na ay nagawa na ay dalawa, tatlo, apat. Ang sinasabi diyan, hindi yan literal na number. That is the plural of majesty. Okay. Next question. Gumamit ka rin ng Gen chapter 17 verse 3. Wala akong nakita doon na sinabi ng Panginoon na only. Saan po mababasa sa Genesis, sa John chapter 17 verse 3, sinabi ng Panginoon Kristo na ikaw lamang, no, ang nag-iisang tunay na Diyos. Pero ang nabasa ko doon, no, Genesis, John chapter 17 verse 3, ang sabi doon, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala, no, na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na yung sinugo, no. Wala akong nabasa ang only. May nababasa po ba tayong only Meron sa ba John daw? chapter 17:3? You are the only true God. Sinasabi, you are the only true God. So, buklatin mo yung Biblia dyan. Dito ako. Basahin. Basahin ko. Kung gusto mo, kung bigyan ka itong panahon sa moderator, babasahin ko. Okay, basahin. John chapter Wait lang, 17, verse 3. Wait lang. Okay. Sa moderator, sabi niya wala daw mabasa. Pwede ko, Mr. Moderator, pahintulot kung babasahin ko ang Hindi. John chapter 17, verse 3. Hindi, 20 seconds lang yan. So next question tayo, pwedeng ipaulit para basahin Okay. ni Bro Manolito. Proceed ka sa tanong mo. Okay, dito siya sabi dito, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou shalt save. Sinabi dito, no, wala siyang sinabi dito na ang Ama lang ang tunay na Diyos. Binanggit dito si Jesus Christ na tunay din na Diyos, kasi and Jesus Christ, no? Sinabi dito, pero wala akong nabasa na yung sinabi mo, no, na Magtatanong po ba siya, Mr. Moderator? Siya po sige ba lang. nagtatanong or nag-explain? Sige lang. Premise yan. Tuloy lang, Bro Manolito. Tapos, ganito, bro. Request lang ni Ibrahim Romas na as direct as possible, bro, ha? Pero time niya naman to. Proceed lang, Manolito. Question, bro. okay. No, sa Genesis chapter sa John chapter 17 verse 3, no, ilan makikita mo binanggit dito? Isa lang ba o tatlo? Isa o tatlo? Basahin ko uli ang John Basahin mo. 17 verse 3. And this is life eternal, that they might know you, the only, sabi niya kanina, walang only, the only true God, tama, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Nagsagot siya, si Kristo daw din Diyos, ay nagsisinungaling ka. Hindi ganon ang Next question. nasabi. 20 seconds. Pinadala niya si Kristo. Next question. 20 Okay. seconds. Yung binabanggit dito sa John chapter 17 verse 3, ang Ama lamang ba ang tunay na Diyos? Ang Ama lamang... Siyempre, you. Pag sinasabi ni Kristo, you, ang ibig bang sabihin, sino ba yung sinasabi? You are the only true God. Basahin mo ang Okay. context. Wait It lang. was telling, Jesus Christ was telling to the Father. Look at the context. Pero wala natin panahon to read the context. You, sino bang you? You are the eternal Next life. question. 20 seconds. Alam Last 1 naman minute. kasama si Kristo doon. Next question. Last 1 minute. Oh. Last 1 minute, question. So nakalimutan ko na ibang sinasabi niya, no? So,
Sinabi mo na walang mababasa na nagpapahayag ng Trinity sa Biblia. Oo, hindi. Oo, walang nagpahayag. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kung mayroon, magbaptist ako. Walang mabasa. Okay, sinabi mo yon na walang mababasa. At sinabi mo rin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Proceed na, proceed na. okay, at sinabi mo rin na kung may mababasa ba tayo na sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos at sambahin niyo ako. Wala po ba kayong nababasang gano'n sa Biblia? Kung mabasa niyo sa King James Version, I am using the King James Version 1611. Time. 7 minutes time. Time na. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate at dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Jess Ramsey, sabi niya tulungan mo na ang kakristyano mo dahil taob na sa first question pa lang. Shoutout din mga kapatid kay Master Moto. In the Quran, when Allah say we, it is the royal o majesty plural linguistic from use in Arabic. Mahaba yung comment niya. Shoutout din kay Elisa Baktani. Trinity ba ang hinahanap ni Romas sa Bible? Meron. Mateo 28 verse 19. Shoutout din kay Jess Ramses. First question pa lang, taob na si Manolito. Jumuel Vlog is watching Tabaco City. Ayan, shoutout sa inyo. Kay Benny Vlog, sabi niya, Jesus called in the Old Testament is a word na kasama ng Diyos. Maraming nagpatotoo dyan. Ngayon, nakipag-challenge ka saan mabasa sinabi ni Jesus, He is God. Talo ka na. Shoutout din kay Leluch Lavena, ano yun tao ng anak ng Diyos? Shoutout din kay Bro Yakub. Hindi ko mabasa, naka-Arabic. Ahmad Jibril, verse 14, katotohanan ako ang ala, walang ibang Diyos maliban sa akin. At shoutout din mga kapatid kay James Sanchez, Saya 96, malinaw, yan na ang Diyos ay pinanganak. At shoutout din kay Milang Jonathan, siya ay Alpha and Omega, si Jesus Christ. At dito din kay Master Moto, Daigon ang Diyos alang sa Islam. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Siyempre mauna dito si Brother Manolito ng Baptist. 10 minutes bro, your time starts now bro. So kanina nakikinig ako sa kanya, yung mga paliwanag niya, puro out of topic. No? Na ang kanya pinapahayag sa Book of Islam, sa Quran. Pero ang topic namin sa Biblia. Ayun na pagkasundan namin Biblia. No? Pinapayag niya yung sa Quran kasi iba kasi ang Bible, iba kasi yung Quran. Ngayon ang topic namin sa Bible. Objection ng moderator. Okay? Proceed, time stop muna. Anong objection natin? Negative. Sa aming proposition, walang nabanggit doon na only Bible. Only Bible. Okay. Wala. Nag-quote ako doon sa Quran. Okay. So nag-object ka dahil doon sa pinahayag. May counter-objection ba ang ating affirmative or magde-decide na ako? Okay. Okay, so mag-decide muna ako. Dito, brother, okay na. So walang counter-objection. So dito mga kapatid, sa objection, Brother Romas, any observation sa kabilang panig, either that is true or not. So moderator, pinapayagan ko pa din niyang magsalita mga kapatid. Siguro mamaya, pwede mo siyang tanungin or nasa audience naman yan. At Brother Manolito, proceed ka pa din sa iyong presentation, bro. I'm the shoe. Now, sinabi niya na sa Genesis chapter 1 verse 1 to 3, no? Plurality, yung sinasabi niya na sinasabi niya, ano ba yung pagkakasabi niya na ano ba yun? Pero sa Bible makikita natin, no, sinabi niya lang na makita natin dito sa Bible, na pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Diyos, ang langit at lupa, at ang Espiritu ng Diyos. No? Pangalawa, Espiritu ng Diyos, no? Ay sumasa ibabaw ng tubig at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. No, nagkaroon ng liwanag. Sino yung gumagawa ng liwanag? Sabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, nang pasimula ang salita ay nandyan na ang Panginoong Jesucristo. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Siya rin pasimula ay sumasa Diyos at lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alin man sa lahat ang ginawa, hindi ginawa kung wala siya. So yung
lahat ng bagay na gumawa sa lahat ng bagay na nagawa ay ginawa sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, 3, makikita mo. At makikita natin dito sa 17:3, John 17:3, isa lang nakita mo, pero nakita ko 3. No? Nakita ko ang 3 sa 17:3. No? Makita mo dito, kung babasahin mo ang Biblia, ang mga 17:3 dyan, at ito ang buhay na walang hanggan, ang banal na Espiritu Santo, yan po yung buhay na walang hanggan, no? Ang Ama, buhay na walang hanggan, ang Espiritu Santo, ang Anak, buhay na walang hanggan din. So, ang Espiritu Santo, ang buhay na walang hanggan, sumisimbolo yan sa banal na Espiritu Santo. So, binanggit dito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang tunay na Diyos. Ikaw, yung binabanggit na ikaw dyan, ang Ama at ang Espiritu Santo, ay sa atang Panginoon Jesucristo. Makilala ka nila, no? At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw, banal na Espiritu Santo, ikaw, at ito ang buhay na walang hanggan, banal na Espiritu Santo, na ikaw ang Panginoong Hesus, ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesus, na ikaw ay makilala nila na isang tunay na Diyos. Ang isang tunay na Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Sapagkat ang Ama, Espiritu Santo, bagamat 3, no? Sila po ay isa sapagkat ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay mga bahagi po sila sa katawang Espiritu ng nag-iisang tunay na Diyos. Kung naghahanap ka ng Trinity, yun po yung turo ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:19. No, turuan niyo sila lahat ng aking tinuro sa inyo, at lahat ng mga gawin niyo yung tinunan, no? Ang lahat ng mga basa at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So maliwanag, at sa Romans chapter 3, makikita natin dito na ang 3 ay isa at ang isa ay 3. Romans chapter 8 verse 9 and 10, makikita mo dito, no? Sinasabi dito sa Roma 8, 9 hanggang 11. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Espiritu kung gayo'y tumitira sa inyo, ang Espiritu ng Diyos yun Kung gayo'y tumitira sa inyo, Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyong bumuhay na maguli kay Jesus, ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus, na sa mga patay ay magbibigay buhay mo naman sa inyong katawan na may kamatayan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. So makikita natin dito na mayroong matibay na batayan ang Trinity. No? Ano ba yung Trinity? Ang nag-iisang makapangyarihan Diyos ay nagpakilala sa pamamagitan ng 3 bahagi mula sa kanyang katawang Espiritu. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo, bagamat sila'y 3, ay isa lamang po sila sapagkat sila po ay mga bahagi sa katawan ng Espiritu ng Diyos. At ang Panginoon Jesucristo nga po ay Espiritu ng Diyos, humiwalay sa kanyang sarili at nagsuot ng laman. At ang laman na yun na pinakauna sa lahat. Sapagkat ang bago lalangin ng lahat ng bagay ay ang isang bahagi ng Diyos nagsuot po ng laman. Yung pong laman yun, nakita po yun ng mga tao sa Old Testament. At yung laman na yun ay lumilim, no? Nililiman ka ng kataas-taasan, kapangyarihan ng kataas-taasan. At ikaw ay magdadala, no? Magdadala ng isang bata. Nakikita natin dito, lumilim ang Panginoon Jesucristo, pumasok sa tiyan ng isang babaeng birhen na si Maria, ipinanganak siya, no, dahil siya nakitulad sa tao. No? Makikita natin na yung katawan na yun ay pinanak ni Birhen Maria, yun na po yung katawan dati noon na nakikita nila Moises, na nagpakita kay Abraham na nakasalo pa niya sa pagkain. No? Makita natin ang Panginoon Jesucristo, siyempre nakitulad nga po siya sa tao Sa Philippians chapter 2 verse 5, no?
2:11, sabi, gayahin ninyo ang katangian ito na na kay Kristo, bagamat siya nasaan yung Diyos, ay hindi niya inisip na marapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkuskusan niya itong yubad. At naganyong alipin na nakitulad sa tao at nabasurin, nagpasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman na kanyang pangalan itinaas na mas pa sa lahat ng mga pangalan, at ang lahat ng dila ay magsabi siya Panginoon, at lahat ng tuhod ay lulod sa kanyang harapan, maging sa taas sa langit, sa ibaba ng lupa, at sa ilalim ng lupa, sa ikamayan ng Ama. So makita natin, nakitulad. Hindi po totoong tao ang ating Panginoon si Kristo, bagamat nakita natin katulad ng tao. Sapagkat ang ating Panginoon si Kristo, yung katawan na yon, yun yung pinakauna sa lahat, ay pinanganak ni Birhen Maria. So hindi po siya totoong tao, nakitulad lang po siya sa tao. No, kaya nakikita natin na Panginoon si Kristo ay kumakain, nagugutom, umiiyak, dahil nakitulad po siya sa tao. No? Ganyan po siya, alam natin na ang Panginoon Diyos, ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat, ano man ang gusto niyang gawin. Kaya niyang maging mahina, kaya niyang maging malakas, kaya niyang mamatay, kaya niyang mabuhay. No? So, ayon sa Biblia, ang Panginoon Diyos hayag na sinasabi na siya po ay Diyos. At siya rin po ang Diyos sa Old Testament, no? At ang Diyos ay binubuo ng tatlong bahagi. No, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang tatlong ito ay nag-iisang tunay na Diyos. Hindi po natin siya matatawag na iba yung pinanggalingan niya. Nasa iisang tunay lang Diyos lang po siya. Kaya nga sinabi ang Panginoon Jesucristo nung umiwalay siya, no, nasa sinapupunan siya ng Ama. Nung umiwalay siya, lumiwalay siya, no, makikita natin dito, hindi nangangahulugan na hindi na po siya Diyos. No, hindi na po siya bahagi ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay Trinidad. Tatlong persona. Ang tatlong ito ay nag-iisa. Gagawa tayo example, no? No, maraming nanloloko dito sa example na ito, no? Pero example lang 'to, pero hindi natin hahatutulan Diyos sa example na ito. Paliwanag natin kung paano nag-iisa yung tatlo. Ang tatlo paano nag-iisa. Ang nag-iisang itlog, no? Yan, palagi niyong inaano yan. Ang nag-iisang itlog may tatlong bahagi. Balat, puti, kulay tubig, at kulay dilaw. No, matatawag mong tatlo yan, pero di mo siya matatawag na tatlong itlog. Sapagkat yung tatlo na yan ay bahagi ng nag-iisang itlog. So ang Ama, Anak, Espiritu Santo, mga bahagi ng Diyos. Hindi mo siya matatawag na tatlo talaga. Ang Diyos, hindi mo siya magagapos sa isa sapagkat may tatlo. Hindi mo rin siya magagapos sa tatlo sapagkat ang Diyos ay isa. No? Okay, Brother Rasha, okay na. Diyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative, mga kapatid. So dako tayo sa 7 minutes na second cross. Brother Romas, your time starts na. Dito ako sa last statement niya na nagbigay siya ng analogy na ang Diyos ay parang itlog. Okay. Sangayon po ba kayo na ang balat or tipaka sa aming tawag shell ay itlog, yung puti ay itlog, yung ding yellow ay itlog? Sangayon po ba kayo? Ang sabi ko po, ang sabi ko, paliwanag ko ang sabi ko, yung tatlo, mga bahagi ng itlog. Hindi yun yung nag-iisang itlog. Mga bahagi po sila ng itlog. Objection, Mr. Rasha. Nagbigay siya ng analogy na ang Diyos ay kagaya ng itlog. So tinanong ko siya, yung bang shell ay itlog, yung bang puti ay itlog, yun ba ang yellow ay itlog? Oo o hindi? Okay, yes or no to, bro? Ng itlog. Bro Manolito, ang objection dito yung sa oo o hindi. Okay. Pili ka muna, bro, or pwede kang mag 10 seconds, ha? Pipili ka, bro? Hindi papaliwanag ko kasi hindi pwedeng sagutin ng oo, hindi yan eh. Kasi so ang ganito. iba yung niya. Oo, so ganito, kung hindi ka Okay. makapili ng yes or no, I suggest na 10 seconds yung sagot mo, ha? So gagamitin mo ba? Okay, oh. Okay, so proceed ka, bro. 10 seconds lang to, paliwanag mo. Okay, wala akong sinabi na ang Diyos ay itlog. Sabi ko, paano lang to, example lang. No, example lang para maunawaan natin ang Trinity.
Ang pinag-usapan, Trinity. Next question, para 10 unawan natin seconds. Trinity. Next question. Sabi mo, ang Diyos ay Trinidad. Binanggit mo, ang Diyos ay Trinidad. Tama po ba o hindi? Na ang Diyos ay Trinidad. Tama o hindi? Trinidad. Tama. Tama daw. Tama. Explain. Saan po ba sa? Wait lang. Pala. Okay. Bro Manolito, mag-explain ka pa sa yung tama? Tama, oh. Okay, next question na. Di na siya mag-explain. Proceed. Next question. So, follow-up question na, Mr. Moderator. Proceed. Dahil ang Diyos ay Trinidad, Okay? saan mabasa sa Biblia na ang Diyos ay Trinidad? Litra por litra sa Biblia. Literal po leta. Romans Okay. chapter 8. Romans chapter 8, verse 9 to 11. Ang isa, nasa tatlo, at ang tatlo ay nasa isa. So, binanggit yung tatlo, pero hindi mo Objection, masasabi. Mr. Moderator. Objection, proceed. Mr. Moderator, objection. Objection, proceed. Ang tanong ko sa kanya, saan mabasa sa Biblia, litra por Wait lang. litra, na Roman- ang Diyos ay Wait Trinidad? lang, bro Manolito, ha? Saan mabasa sa Biblia? Okay. So, ganito, ang hinahanap dito, at valid lang sa moderator yung saan mababasa. So, naghahanap ito ng talata. Ngayon, either kung anong talata yan, syempre, tatanggapin niya ng moderator kahit tama yan or mali, ha? Bro Manolito, may counter objection ka or proceed ka na sa sagot mo? Okay, yung hinahanap niyang talata, nasa Roma 8, 9, at 11. Okay. So, proceed sa Yung pagpapaliwanag. tinatawag na Trinity. Proceed, paliwanag mo. No? Mababasa natin kung papakinggan mo, mababasa natin dito, binanggit yung tatlo na iisa. Magamit tatlo yung binanggit. Next Hindi question. hindi niya sinabi dito. Okay, next question. Okay, next question. Ano po bang pagkaintindi mo pag sinasabi na Trinity? What is your understanding about Trinity? Give me the word Trinity, the meaning of Trinity. Ito na. Define Trinity. Wait lang. Ito nga Okay, pinapaliwanag proceed. ko na. Define daw. Romans chapter 8 verse 9 to 11. Binanggit yan ng Trinity. Objection, Mr. Moderator. I'm asking definition, hindi Bible. Ang tinatanong ko definition. Okay. What is the definition of word Trinity? Okay, so ganito Ang Trinity- bro. Wait lang ha. So ano muna ako sa objection. Dito naman ang hinahanap dito is yung definition or meaning ba. Open-ended question naman. So Meaning. kahit Papaliwanag sa yung meaning. kahit anong ipaliwanag ni Brother Manolito dito, tatanggapin ko pa din ha. Proceed lang, bro On Manolito. definition. Proceed, bro. Okay? Ang Trinity ay ang nag-iisang makapangyarihang Diyos ay nagpakilala sa pamamagitan ng tatlong bahagi mula sa kanyang katawang Espiritu, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. At mababasa mo yan sa Roma 8, 9, 8, Roma 8, 9, 11, Next 8 question, hanggang 20 seconds. 9 hanggang 11. Next question. At Next question na. Okay, naniniwala po kayo sa salita ni Pablo na si Pablo ay isang buang, isang nagsisinungaling, isang tuso, naniwala po ba kayo ni Pablo? Ganon? out of topic. Okay. Moderator, out of Mr. Moderator, objection. Dahil Time stop mo na. So, Pablo, ang kinukot niya Pablo. okay, so So, ganito. He was quoting. Ganito muna, ganito. Siyempre, Wait lang mga bro ha. So gusto ko lang i-analyze muna yung unang objection dito. Sabi ni Manolito is out of topic. Ngayon kay Brother Ibrahim Romas naman, tinatanong niya dahil doon sa paggamit ng kay Pablo. Before ko kasi mag-decide about sa out of topic, Brother Manolito, gusto ko munang itanong sa nagtatanong kung bakit niya tinatanong ang patungkol kay Pablo ayon dito sa ating pinag-usapan na topic na yung pinagkasundaan nyo, Brother Ibrahim, before ako mag-decide. paliwanag ko. Hindi. Kay Brother Ibrahim Romas muna. Okay. Bakit niya tinatanong to?
Tinatanong ko kasi, Mr. Moderator, dahil he was quoting Paul instead of Jesus Christ, Paul. Alam ko utak nito Paul. So, maniniwala ka ba ni Paul na isang tuso, Okay. sinungaling, ayon niya mismo, at isa pang buang, sabi niya sa sarili niya, yung mga teksto, gusto niya, bigyan ko siya ng teksto. Okay. Maniniwala ko ba kayo dyan? Okay, so ito yun na yung decision ko mga kapatid. Unang-una, ang nasa panahon tayo ng second or rebuttal stage. So dito naman pwedeng itanong kahit na ano. Ngayon dito parang nagiging sub-topic na yung paggamit kung sino man yung ginamit nyo. Gaya ng paggamit mo Manolito ng letter of Paul. Kaya tinatanggap ko to as a valid question naman. At kung hindi mo masagot ng direkta or may problem dun sa tanong, pwede kang magpaliwanag ng 10 seconds agad bro ha. So Brother Manolito, sasagutin mo ba ng direkta? Naniniwala ka ba daw kay Paul na ganyan? Or mag-explain ka lang? Naniniwala ko kay Apostol Okay. Pablo. Proceed, Pero yung 20 seconds. sinasabi niya, okay. Proceed. Paliwanag ka bro Manolito. Maniwala Wait ko lang. Explain ka muna bro Manolito. Mr. Explain ka muna yung sa 20 seconds. Naniniwala ko kay Apostol Pablo na si Apostol Pablo mas marami siyang sinabi na mga doktrina na maliwanag. Ipaliwanag niya muna. Dahil siya po ay isang Pariseo. Hindi lang po siya isang disipulo, apostol, isa rin po siyang Pariseo. Nag-aaral Next po rin question, siya sa 20 Bible. seconds. Next question. Justifying na si Pablo ay isang apostol ni Kristo. Saan mabasa po ba sa Matthew chapter 1, the disciples of Jesus Christ, chapter 10, na the name of the disciples of Jesus Christ? Can you read the name Pablo? Mabasa ba daw? Sa mga bagong version, mababasa yung pangalan Pablo. Mababasa. Pero sa mga ibang version, iba kasi yung mga iniiba kasi yung mga pangalan sa mga version. Sige, basahin mo Wait sa lang, bagong version. wait lang, bro Romas. Nagpapaliwanag pa. Bro Manolito, proceed pa, bro. Okay, sorry. Sa Greek kasi, tsaka sa Hebrew, iba yung mga pangalan nilang binibigay eh. Sa pag-translate na ng mga pangalan, iba eh. Iba yung mga katulad ng Panginoon Jesucristo, Jesus, no, sa English. Pero sa Greek, Jesus. Next question. 20 seconds. Kasi sabi mo nagbago sa chapter 10 of Matthew, the name of disciples of Jesus Christ. Sa bagong version, saan diyan ang pangalan Pablo? Because you're putting nagbago. Saan ang nagbago? Objection. Objection, proceed. Affirmative, ano yan? Objection ako kasi yung topic namin na patutunayan ko na Diyos si Kristo at Trinity, nawawala na sa topic. Ang topic na si Pablo na eh. Okay. Susunod, topic natin si Apostol Pablo. Objection. Gusto mo. Okay, so counter Counter objection. objection. Objection dito. Okay. Objection Okay, so na, nakuha ko nawawala na. ng topic. Okay, so nakuha ko ng Brother Manolito. Ang objection mo ay patungkol sa out of topic. Counter objection, meron ba? Counter objection po. Proceed. Dahil I'm quoting about Matthew chapter 10, the name of disciples of Jesus Christ. Kasi sabi niya, apostol daw si Pablo. So sabi niya, nandoon sa bagong modern translation, asan mabasa? Nga ang pangalan Pablo, among the 12 disciples, mabasa ang pangalan Pablo. Nagsisinungaling ikaw o hindi? Okay. Nagsisinungaling. So ito, isang objection lang mga kapatid ha. So again, nagiging subtopic kasi ito mga kapatid, yung patungkol sa paggamit ng apostles, tapos being negative ni Brother Romas, kini-question niya yung parang patungkol doon sa pinagko-quote ni Brother Manolito. Now, either pasok kasi sa pinag-uusapan plus nasa rebuttal stage pa tayo, pwedeng itanong ang lahat. Pero Brother Manolito, kung talagang merong problem dun sa tanong ni Brother Ibrahim Romas, pwede kang gumamit ng 10 seconds ayon sa ating rules. So gagamitin mo ba or talagang Oo, sasagutin gagamitin mo? ko. Proceed. Kasi ang topic natin, Trinity. Trinity po ang topic natin, hindi tungkol kay Apostol Pablo. Ang topic natin, patunayan ko na si Kristo ay Diyos, patunayan ko ang Trinity. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating seconds
cross ng ating negative. So, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at nandyan si Jubito Italon Jr. Tama naman ang shell yolk and white ay itlog. Shoutout din kay Ibrahim Sampurna. Grabe ka mo nilito. Ang galing mo bro. Si Jesus nililiman si Maria na kanyang ina. Malaking kasalanan mo. Shoutout din kay Leloch Lavena. May sinabi ang tatlo ay iisa. Hindi sinabing isang Diyos. Ibig sabihin iisa sa patotoo. Shoutout din kay Ellie Sabaktani. Aral ka muna ng Arabic grammar. Pwede kitang turuan. Master Moto. Shoutout din kay Muhammad Said Madulin. Hello po. Ang mensahe ng Islam ay nanawagan sa lahat ng sakatauhan na huwag tayong sumamba sa mga gawa ng Diyos na nakikita natin at hindi nakikita. Mahaba yung comment niya. Shoutout din kay Abdurazak. Yan ang problema sa translation ng Bible. Wala na kasi ang Hebrew at Aramaic language. Allahu Akbar, meron Quran, reveal in Arabic. Yan. Shoutout din mga kapatid dito kay ano pa pang hindi ko nabasa? Benny, bakit Ramadan namin sa mukha ni Ibrahim ang inis? Parang mananapak pag di isiningit ng ating moderator ang objection. Sports lang sa aral, sana makaharap naman kita. At shoutout din mga kapatid kay Guding. Patutunayan mo bro Romas na hindi sinabi na si Jesus ang mga utos na patayin ang lahat ng sasamba ng rebulto ng walang awa. Deuteronomy 13:6-12. At yun, tuloy-tuloy tayo. Rebuttal ng ating negative. Your time starts now bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mga kapatid, kung sa tinig ko, medyo agresibo, matapang, tinig lang yan. Pero ang puso ko naman ay malambot. Ganun talaga ang debate para may timpla ba. Kaya kung sabihin ko, Mr. Manolito, hindi nyo pwede sa akin. So tinatanong ko siya dahil, bakit? Pinapatunayan niya ang Trinity ay si Pablo Romans, kinukot niya sa Romans. So sinundan ko siya. Na maniwala ka pala ni Pablo nga isang tuso, isang nagsisinungaling, isang ulol. Sabi niya, I am a fool. Maniwala ka sa salita ni Pablo na siya'y nagsasalita nga hindi ayon sa Diyos. Tapos, anong sagot? Nadinig niyo ang sagot. At tapos pa niya, tinanong ko siya, the name of the disciples of Jesus Christ, dahil sinisingit niyang apostol si Pablo, the name, nandyan sa Matthew chapter 10, the name of the disciples, nandyan pa si Pablo. Ang sabi niya, oo, mayroon. Nagbago lang kasi sa bagong modern translation. Tinanong ko siya, saan sa modern translation na ang pangalang Pablo ay nagbago? Ang lumang pangalan, ano? Okay? Nandiyan sa chapter 10 of Matthew. Nagsisinungaling po kayo, Mr. Manolito. Wala pong pangalan sa Pablo or Saulo, sa lumang pangalan niya Saulo, wala po sa Matthew chapter 10. Among the 10 disciples of Jesus Christ, kahit napalitan na si Judas, hindi napalitan sa pangalan na Pablo. And you are using Paul to justify your Trinity. At tinatanong kita, ano ba ang kahulugan sa Trinity? Dahil ang kahulugan sa Trinity, for your information, Mr. Manolito, meaning God the Father, eternal. God the Son, eternal. God the Holy Spirit, eternal. They are co-eternal. Yan ay God the Son, God the Holy Spirit, God the Father. Yan ang Trinity. Hindi pag tatlo ay Trinity, itlog mo ay, buti lang, dalawa ang itlog ko eh. Pag itlog daw, Trinity daw yan. Kung ikaw ay gusto mo ng puti na itlog, ang balat naman ay itlog, ang yellow ay itlog. Tinanong ko siya ay hindi sumagot. Ginamit niyang analogy pero hindi naman sumagot. Bakit? Ako'y magtitindero. Pag bumibili ito sa akin ni Manolito ng itlog, bigyan ko lang ng kabhang. Kabhang ba sa Bisaya? Yung shell, pag bibili ng itlog, bigyan ko yung kabhang lang. Bakit? Akin na yung laman. Dahil itlog pala sa kanya yan eh. Ang puti ay itlog, ang shell ay itlog. Sabi niya, si Jesucristo ay Diyos. Kawawa naman ang mga taong taga-Old Testament. Kung pipilit mo talaga sa Old Testament na si Jesucristo ay Diyos, kawawa sila ni Abraham. Dahil hindi sila nakakita ni Jesucristo. Siyumi nga may pangalan ni Jesucristo diyan sa Old Testament. Hindi dahil tatlo. Ay, nandyan si Kristo.
Pag sinasabi, ay Jesus Christ na yan. Hindi po ganon. Be specific. Sabi mo, matibay na ebidensya. Ang Trinity, asang matibay, wala kang mabasa na Trinidad Even the word Trinity, you cannot find in any translation of the Bible. Tapos sabihin mo, totoong matibay itong ebidensya. Wala po. Si Kristo ay nilikha siya ng Diyos. May Diyos pa bang likhain? Si Kristo ay lower than the angel. Mayroon bang Diyos na lower than the angel? Si Kristo sa Biblia, 13:32 sa Marcos, tinanong siya kailan siya babalik. Ay wala siyang alam. Only the Father, even the angel do not know. Even the Son doesn't know. Hindi niya alam kailan babalik. Paano naging Diyos Hindi niya alam kung kailan babalik siya. Ay sabi niya, si Kristo raw ay kaya niyang mabuhay. Kaya niyang patay. Kaya niyang buhayin. Tanong, bakit pa nagdasal siya? Diyos ko, sana huwag mo akong ipapatay. Isailuminin ko pa nga akong pagkainon. Jesus Christ in Gethsemane, He was praying not to die, not to be murdered, not to be killed. He was praying. Tapos sabihin mo, kaya niyang hindi mamatay? Kaya niyang mabuhay? Kung namatay siya, sino nagbuhay? Si Jesus rin. Si Jesus ang namatay. Si Jesus rin ang nagbuhay. Yung sumigaw si Kristo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung tinawag niya si Kristo rin. At ang tumawag si Kristo rin. Dahil isa lang sila, sinabi mo, ang ama, anak, ay isa lang sila. Isa. Pinako ang anak. Napako ang Ama at Espiritu Santo. Namatay ang anak. Namatay din ang tatlo. Tinuli ang anak. Natuli rin ang tatlo. Dahil isa lang sila. Naku naman. Hindi ang pag-iisip ng ganon. Hindi kailanman the 12 disciples of Jesus Christ, including Judas, kailanman hindi sila nagtuturo ng Trinity. Si Maria, hindi nagtuturo ng Trinity. Walang disipulo ang nagturo ng Trinity. Ang lumabas ang Trinity about 200 AD. About the Tertullian, sila ang nag-invento sa word Trinity. The early time of Jesus Christ or the early time of the followers of Jesus Christ, they never taught people to worship Trinity. Kailanman si Kristo hindi nagsabi, sambahin ninyo ako. Ako'y Diyos at tao. Ang sinasabi ni Kristo, ako'y tao. Why you seek to kill me? John 8 verse 40. Why you seek to kill me? I am a man that had told you the truth. Saan ka nag-isip? Bakit sabihin mo siya Diyos? Huwag kang mag-isip. Base sa ating mabasa. Saan mabasa? Nga si Kristo nagsasabi na ako'y isa sa tatlong persona. Ang iyong iniisip, pag tatlo ay Trinidad na, hindi yan ang ibig sabihin. Ang unang naka-invento ng Trinity, ang mga Katolik. Go to the Catholic, and what is Trinity? And even to the Christian Protestant, ask the Trinity. What is Trinity? Three meaning three? Kung mayroon kang tatlong toothpick, maggawa ka ng tatlong toothpick, Trinity na yan. Maggawa ka ng tatlong pulangit, Trinity na yan. May chicks ikaw na tatlo, Trinity na yan. Kakain ikaw ng manok, tatlong piraso, Trinity na yan, dahil ang tatlo ay Trinity? Ay hindi. Ang ibig sabihin ng Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Co-eternal, co-existence. Ito ay katawa-tawa co-eternal. Ano bang eternal? Walang simulan, walang katapusan. Si Kristo may simulan At may katapusan. Si Kristo, yung namatay na si Kristo, may katapusan. Ang Diyos ay walang katapusan. God is invisible. Your Bible in 1 Timothy nagsasabi na God is eternal. There is only one King ang eternal. Bakit isisingit mo? Dahil itong pagano, itong kontrato, ang Trinity, whoever believe in the Trinity, you believe in paganistic belief na ang Diyos ay nagkatawang tao. Mabasa sa Acts chapter 14, na sila ni Pablo, sila ni Barnabas, tinatawag sila ng Diyos, bumaba, at tinawag sila ni Mercurius, etc., ay nagkatawang tao. Ang nagkatawang basihan pa na si John. Saan nagkuha si John ng invento niya? Kung talaga ay nakita ni John, saan siya nagkuha ng invento? Nag-isip lang siya, nanaginip siya, sinabi ni Kristo sa kanya? Hindi. Kailanman hindi siya sinabihan ni Kristo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Kristo nagsabi sa kanya, binulong sa irang ng tainga. Sinabi ni Juan na binulungan ako? Hindi. Isip-isip lang niya ni Juan.
Kundi ba marites lang yan ni Juan at gawin yung doktrina ng inyong kaligtasan? Eh, hindi naman. Si Maria ang nakakaalam sa lahat, nakakakilala sa lahat kay Jesucristo. Walang iba kundi ang ina. Ang ina ba ay nagtuturo kay Jesucristo na siya ay Diyos o Diyos na nagkatawang tao? Nagtuturo ba si Maria na nagkatawang tao ang Diyos na si Jesucristo? Si Maria po ba ay nagdadala ng Diyos o nagdadala ng tao? Kailan ba nagsabi ni Jesucristo na ako ay Diyos nagkatawa ng tao? Kailan? At saan sa Biblia? And according to the King James Version. Dahil alam ko ang mga Protestant, piborito nila ang King James Version. Yun lang akong masabi. Alhamdulillah mga kapatid, na ang aking katunggali ay ngayon, binibigyan ko siya ng panahon to cross-examine sa aking sinasabi. Maraming salamat. Subhanakallah Allahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Moderator, sayo. Dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating affirmative. Brother Manolito, 7 minutes para sa iyong second na pagtatanong. Your time starts now. Okay. Yung mga pinagsasabi ng ating brother, no, ay isang napakalayo sa Biblia yung kanyang pahayag. No, yung tira niya kay Apostol Pablo. Tanong! Tanong ba? No. Sinabi mo na Sinabi mo na walang sinabi si Jesucristo na siya ay Panginoon Diyos at Panginoon na dapat sambahin. Sinabi mo 'yon? O hindi? Hamon ko yan na wala kang mabasa dahil nagsisinungaling ikaw, walang mabasa. Objection mo na, objection. Wait lang. Objection sa affirmative, ano yan? Totoo bang sinasabi mo na walang sinabi si Kristo na siya ay Diyos? O hindi? Okay, so ito yung sa oo, hindi. Sagot. Bro Ramas, pipili ka ba? Or Sagot, Mr. Moderator, kagalang-galang ng moderator, sagot. Totoo na si Jesucristo ay kailanman hindi siya nagsasabi na ako ay Diyos, sambahin ninyo ako. Kailanman. Si Mr. Manolito, ang gulo, ang nagsasabi niyan, Okay. hindi si wait lang. Jesucristo. Okay. Okay, next question. Okay. Ano ang pagkakaintindi mo sa Trinity? Ang Trinity po ba ay ano sa iyong palagay? Sa Trinity, ayon sa mga scholars, sa mga Christian scholars, hindi ibig sabihin na tatlo ay Trinity. Na tatlong bituka, tatlong tao, tatlong babae, tatlong kahoy, ano pa dyan ay Trinity. Hindi ganun. Ang sabi nila, Trinity is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. This co-eternal. Yan ang sinasabi nila. Co-existence. Co-omnipotent. Yun ang ibig sabihin ng Trinity. Basahin mo or magtanong ka ni ChatGPT. Okay. Now, sinabi mo rin na ang si Birhen Maria, no, lahat ng mga apostol ay hindi nagtuturo patungkol sa Trinidad. Hindi po ba sila Totoo nagtuturo? po. Kasi ang Trinidad, God, Bro Manolito, hindi ko maintindihan kung tapos ka na ba o hindi sa tanong. Pwede bang paulit mo na yung buong tanong tapos pasagot natin. So, Paulit lang. sinabi mo kasi na totoo ba na hindi ka naniniwala at walang sinabi sa Biblia na ang mga apostol, si Birhen Maria, na hindi siya naniniwala na ang Panginoon Jesucristo ay Diyos. Okay, okay. So proceed. Sagot. Okay. sagot. Correction Okay. po, pag sabi mo si Birhen Maria ay apostol, hindi po apostol si Birhen Maria. At ang Hindi yun mga ang pagkakaano. apostol, tayo pa nagsalagta ako, Mr. Okay, Moderator. sagot na niya yan, bro. Pwede mo yung i-follow up mamaya, ha? Basta sagot niya yan. Either that is true or not, ha? Brother Romas, proceed ka lang. Tuloy.
Tinatanong niya ako nga totoo po ba nga hindi nagtuturo ang mga disipulo at si Maria ay apostol. Sabi ko hindi apostol si Maria at hindi nagturo si Maria nga Diyos Jesucristo ang anak niya, nagdididi, nagsususo. Diyos yun. Tapos ang mga disipulo rin, kailanman hindi nagtuturo Next question, 20 sa seconds. salitang Trinity. Hindi ko sinabi na apostol si Maria. Ang sabi ko, no, na sinabi mo na si Birhen Maria, mga kapatid ng Panginoon, Wait lang, wait. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection po. Hindi siya nagtatanong, nagre-rebut siya eh. Total, malaman man natin yan pag edit. Nagre-rebut siya eh. Wait lang. So, ganito. So, objection dito na re-rebut daw yung nagtatanong at ang counter objection ng kabilang panig. Nagtatanong ka? Bro Manolito? Tanong naman ako, di ba? Tanong. Okay. So, ganito mga kapatid. Mm-mm. So, ganito, hindi ko kasi... Sabi mo, Oh, wait lang. Magde-decide muna ako So, objection. Dito kasi, hindi ko muna maintindihan kung nagpe-premise ka or nagre-rebut ka dito, Brother Manolito. Pero ang gusto ko lang, kung magpe-premise tayo as direct as possible, pero pag merong false premise dito, hindi ugnay yung tanong mo sa pinipremise mo. So, syempre, that is parang nagko-comment ka. So, Bro Manolito, paulit ng premise mo, tapos tanong mo, tapos tingnan natin. Hintayin mo lang, Bro Romas. Proceed, bro. Time resume. Question, bro, Manolito. magtatanong ako. Yes, bro. Tanong ka ulit. Magtatanong ako. Proceed, bro. Okay. Okay, wag na ako magtatanong. Okay na? I-wave ko na. Okay. So, mga kapatid, dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. So, bago natin puntahan ang ating final conclusion, shoutout muna sa ating halos 101 live na nag-comment, mga kapatid. Shoutout sa inyo, hindi ko mababasa lahat. Shoutout din kay Abdul Demiselo. Sabi niya sa 12 disciple ni Jesus, wala ang pangalan ni Pablo. Master Moto, I am an Arabic speaker. How are you going to teach me about my own language? Shoutout din kay Elisa Baktani, Paul and Peter, as said, son of Maryam, to the disciple who are my helpers for Allah. The disciple said, we are the helpers of Allah. Surah As-Saf 61 verse 14. Mahaba yung comment niya. Shoutout sa iyo, bro. Ibrahim Sampurna Manolito, alam mo ba kung saan nanggaling ang Biblia o saan nagsimula? Di ba sa panahon ni Constantine na anak ni Mark na tatay ni Huda? Shoutout din, mga kapatid, kay Jubito Talon Jr. Parang gusto nyong palabasin na sinungaling ang disipulo. Marunong pa kayo sa kanila. Shoutout din, mga kapatid. Dito din kay Abdul Aziz, sa 10 utos ayon sa Biblia, sambahin ang nag-iisang Diyos. Rekebel, good evening sa lahat, sabi niya. At shoutout din, mga kapatid, kay Abdul Razak. Yan ang problema sa translation ng Bible. Wala na kasi ang Hebrew at Aramaic language. Ito yung kanina, mga kapatid. So, tuloy-tuloy tayo. Dako tayo sa ating final conclusion. At mauna dito si Brother Ibrahim Rumas bilang negatibo, mga kapatid, na si Kristo or Diyos si Kristo at ang doktrina ng Trinity ay matibay na basihan sa Biblia. Your time starts now, bro. 5 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga kapatid, kaming mga Muslim, hindi kami pwedeng maging Muslim kung hindi kami magrespeto, magmahal ni Jesucristo. Nakaintindi po kami si Jesucristo, si Maria at mga disipulo dahil sila po ay mga Muslim. Recorded po sa Quran nga sila ay mga Muslim. Harawi yun. Si Jesucristo ay Muslim. Sa Al-Baqarah, mabasa mo sila ay Muslim. At hindi po sila Baptist. Okay? Bagong labas lang ho yun ang Baptist. At ang sa pinipilit ng aking kapatid ay talagang Trinity. Wala namang mabasang Trinity. Walang mabasang Trinity. At ang niisip niya, pag tatlo ay Trinity na. Pag itlog, may puti, may Trinity. Ang example niya nga ngayon, say, naku, kung mayroon kang toothpick na tatlo, Trinity na yan. Ikaw, may pulangit ka, nakabunot ka ng pulangit, 3 piraso, Trinity na yan. Ay, hindi yan Trinity. Ang ibig sabihin ng Trinity, according to the scholars of the Christian, Trinity,
Kung basahin mo sa creed, the Apostles' Creed and the Nicene Creed, basahin mo, malaman mo ang Trinity. Okay? Hindi yung pag-isip-isip mo lang na ang tatlo ay Trinity, na hindi ganon. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And these three are co-eternal, co-existence, co-omnipotent. That is the Trinity, the meaning of the Trinity. Hindi tatlo, Trinity na kaagad. Hindi yan kahulugan. Huwag kang mag-invento, Mr. Manolito. Akarda ko ay talagang magaling ka makipagdebate dahil talagang ang lakas mo tumatahol sa Facebook. Hanggang Facebook lang po para kayo sa chatting. Okay? Ang totoo, wala kang napatunayan, katawa-tawa ka, umaangkin, ikaw lang Kristiyano, na umaangkin na si Jesucristo ay nag-utos sa 1 Samuel, nag-utos siya, chapter 15, verse 3, nag-utos si Jesucristo na patayin ang lahat ng tao, mga bata, pati nagsususo, pati hayop ay papatayin. Ikaw lang umaangkin nito, si Jesucristo pala yun. First time, kalakpak. At mayroon pang dagdag, diyan ay Numbers, sinasabi sa Numbers 31 verse 17 and 18, kung makakuha kayo ng kanyang mga babae, patayin nyo lahat. Pero kung makahanap kayo ng virgins, spare the virgin. Paano malalaman na virgin? Tikman mo muna, pagwangwang. Si Jesucristo ang nag-utos nito. Si Isaiah ay pinalakad 3 taon, hubot-hubad si Isaiah. Naglabyog-labyog ang martiryo ni Isaiah. 3 taon. Utos ni Jesucristo yan. Aminin mo yan, utos ni Jesucristo. Si Jesucristo ay nagsisisi. Basahin mo sa Biblia, sa chapter 6, verse 6. Sinasabi, na ang Diyos ay nagsisisi dahil nilikha niya ang tao. At nakapalungkot sa kanyang puso. Si Jesucristo yan. At sabi pa ng ating katunggal noon ay talagang patayan, talagang natapang ang Diyos noon sa Old Testament. Pero sa Bagong Testament, nagbago na. Siya ang nagsabi, Mr. Manolito, huwag kang magsabi-sabi ng ganyan. Dahil ang Biblia nagsabi, sa Jesucristo nagsabi, I did not come peace but sword. Matthew 10 verse 34. Matthew chapter 5 verse 17, think that I come to destroy the law and the prophets. Hindi ako nagsira sa mga kautusan, the Torah, the prophets, hindi ko binago. Kahit isang tuldok, mawala man ng langit, mawala man ng lupa, ay mananatili ang salita ng Diyos. Pero kami Manolito, wala na yan. Natapos niya pala, wala ng lupa at wala ng langit kay Manolito dahil nagbago na ang salita ng Diyos. So, yun po mga kapatid, na si Jesucristo ay sugo at propeta. Sa mga Muslim, siya ay sugo at propeta. At hindi lang mga Muslim ang naniniwala niyan. There are millions and millions of Christians who believe that Jesus Christ is a prophet of God. He believes Jesus Christ ay Messiah. He was born without any male intervention. He was not crucified dahil ang Allah nagsabi, wama kitalu, wama salabu. Si Jesus Christ ay hindi siya namatay at hindi rin siya napako sa cross. We believe Jesus Christ more than the Christian. Kung buhay pa si Jesucristo dito sa mundo ngayon, kung mayroong sasakit kay ni Jesucristo, kaming mga Muslim, mas sasadyain pa namin kami masaktan, mapatay kay si Jesucristo naming pabayaan. Bagkus ang mga Kristiyano, nagdarasal sila na mamatay si Jesucristo para paghugas sila ng kasalanan. Yan ang pagkakaiba sa mga Muslim at Kristiyano. Maraming salamat. May Allah reward you all sa mga kapatid. Huwag kayong mag-atubili. Pagtanong sa akin, magtataka bakit ganyan ako magsalita dahil timpla lang po yan sa debate. Hindi po tayo malambing sa debate magsalita. Hanggang salita lang po yan. Maraming salamat. Subhanakallah Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dako tayo mga kapatid sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na Diyos, si Kristo at ang doktrina ng Trinity ay may matibay na basihan sa Biblia. Manolito ng Baptist, your time starts now, bro. So, makikita natin salamat Brother Rasha, makikita natin sa kanyang mga pahayag na hindi talaga niya naunawaan ng Biblia. Sapagkat hindi niya kinikilala ang Panginoon Jesucristo na siya ay Diyos sa kabila na may mga binabanggit sa Biblia na nagpakilala ang Panginoon na siya ay Diyos. At ang Trinity na may batayan na sinasabi sa Biblia na itinuro din ng Panginoon ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Bautismuhan niya sila sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Now, binautismuhan ang mga disipulo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin po niyan, ang pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo
ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil sila ang utos ng Panginoon, bautismohan niya sila sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Ngunit kung babasahin natin sa Acts, mababasa natin na nagbabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. So, sinabi ng Panginoon Jesucristo, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. So, maliwanag sa sinasabi sa banal na kasulatan sa Mateo 4:1-11 na sinabi niya na walang sinasabi ang Panginoon Jesucristo, inaamin ng Panginoon Jesucristo siya ay Diyos na dapat siya sambahin. Meron po tayong makikita sa banal na kasulatan na sinabi mismo ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos. At ang Panginoong Diyos ay dapat sambahin. Na sa Mateo 4:1-11 ay mababasa natin pagkatapos ng kanyang tubig sa bautismo, nabuksan ng kalangitan sa chapter 3 ng Mateo, nakita natin may nagsalita doon yung Ama at may bumaba na katulad ng isang kalapati, no? Sabi ni Juan, the Baptist, dumapo sa ating Panginoon Jesucristo. Doon pala nakita mo na yung Trinity. Ito ang sinisita kong anak, nasa kanya nalulugod ang aking espiritu. Na makita mo na pagkatapos ng tubig sa bautismo, dinala ang Panginoon Jesucristo sa lasang, no? Kamingawan, no? Ano ba tayo? Gubat. Para tuksuhin ang diablo. So, yun yung design ng Panginoong Hesus, no? Na magpatukso siya. Kaya nga, ang Panginoong Hesus makapangyarihan, kaya niya maging mahina, kaya niya maging malakas. So, yung panahon na yun, mahina siya, pero hindi siya natukso. Nung tinutokso siya ng diablo, nasabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka. Diyan, tumalong ka. Dahil nasusulat na hindi ka maano sa mga bato. So, sinabi ng Panginoong Hesus na nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. No? Sino daw ang huwag tutuksuhin? Siya, inamin niya na siya ay Panginoon Diyos. Huwag niyong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Maliwanag na yung Ama, hindi yung Espiritu Santo, hindi yung Ama, ang tinutokso doon, kundi ang Panginoong Hesus ang tinutokso. Sinasabi niya, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. At dinala na naman ng diablo, si Jesus doon sa matataas na lugar at pinakita yung karangyaan ng sanlibutan. Sinabi niya, lahat yan ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay sasamba sa akin. Ako ay sasamba sa akin, no? At ako'y paglilingkuran. Sabi ng Panginoon, nasusulat sa Panginoon Diyos ka lamang sasamba at siya lamang yung paglilingkuran. Sino yung Panginoon Diyos na pinapakilala ng ating Panginoong Jesucristo? Siya mismo. Dahil siya yung tinutokso. Sabi niya, huwag mong tutoksoin ng Panginoon mong Diyos. At ang Panginoon Diyos, sinabi niya sa Mateo, na ang Panginoon Diyos, sa Panginoon Diyos ka lamang sasamba at siya lamang yung paglilingkuran. At itong patungkol sa Trinity, hindi niya naintindihan. No, yung sinasabi dito sa Roma, no, sa Roma 8:1, na maliwanag. Maliwanag na yung isa ay nasa tatlo at ang tatlo ay nasa isa. Maliwanag yung pagkakasabi dito na isa lamang talaga ang Diyos at yung tatlo na yon, ang paliwanag niya, ang Trinity, no? Opinion nyo ng mga scholar, no, yung pag-aaral ko sa Biblia, no, ayon kay Tertullian, no, isang Orthodox church, isang Orthodox, no, nagturo ng Trinity, base yun sa kanyang napag-aralan. Kaya nagkaroon ng Doctrine of the Trinity, may binasihan siya. At makikita natin dito na yung tatlo ay iisa at yung isa ay tatlo. Katulad ng sinasabi ko na itlog, example lang po yun, hindi ko sinasabing itlog ang Diyos. Hindi ko sinasabi na itlog ang Diyos, ha? Hindi ko itlog ang Diyos. Example lang, para maunawaan mo ang Trinity. Ang nag-iisang itlog, no? Balat, kulay tubig, tsaka kulay dilaw. No? Hindi ko sinabing Diyos yan. Yung sinabi ko lang, yung Trinity. Maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng Trinity. Yung isang itlog may tatlong bahagi. Pero hindi mo matatawag na tatlo. Hindi mo matatawag na tatlong isang itlog. Kasi yung tatlo, mga bahagi lang po. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Baptist and Islam, mga kapatid. So before natin end yung ating live, siyempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito. Nahin natin si Brother Manolito. Pasalamat ko muna, bro. Ay, salamat, Brother Rasha, sa lahat ng mga nakikinig. Salamat sa iyo, Brother Romas, na nagkaroon tayo ng mga talakayan dito. At nasa tao na lang yung nakapanood na lang kung ano yung kanilang napansin, no? Sila lang na yung magdidesisyon
Well, hindi ko sinasabi na talo ka, hindi ko sinasabi na talo ko, hindi ko sinasabi na panalo ka. So, ang opinion ng ang mga narinig sa atin ng mga tao, sila na lang yung magdidesisyon yan. No, nandito tayo para italakayin ang ating pananampalataya. Okay, at pasalamat din, Bro Romas. Magpapasalamat ako, alhamdulillah sa Allah na binigyan tayong pagkakataon na ganito. Alhamdulillah. At pangalawa ay ang ating magalang na at fair nga moderator, Mr. Rasha. Maraming salamat sa iyo at sa Mr. Manolito. Salamat din at sa lahat ng nakikinig, na lahat ng nagko-comment. Maraming salamat. At ang nagustuhan ko lang, I appreciate Mr. Manolito, ay maintain yung professionalism niya ay talagang alhamdulillah. Saludo ako sa the way he delivers his message. Alhamdulillah. Hindi kagaya ng yan sila dyan na talagang bastos ang tabas ng dila. Maraming salamat sa itong platform na ito at tulungan natin si Mr. Rasha sa kanyang platform dahil nakita ko ito na ito ay fair, magdala at walang kinakampihan. Maraming salamat. Okay mga kapatid, so Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man, at meron na akong nakitang naghahamon kay Ibrahim Romas, I think 2 pastor yon. So pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. So mamaya siguro susubukan tingnan ni Brother Ibrahim yung mga comment nyo at saka si Brother Manolito din kung meron akong hindi nabasa doon na naghahamon din sa kanya. So pwede din ninyong pag-usapan at pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong debate mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at yung aking Facebook, paki-follow na lang ako sa aking personal Facebook dito sa Rasha Vista mga kapatid. At kung gusto nyo magsuri sa Baptist mga kapatid, sa Christian, nandito si Brother Manolito at pwede kayong mag-follow sa kanya. At si Ibrahim Romas din kung gusto magsuri sa Islam. So meron silang sari-sariling content, no? Silang dalawa. At pwede ninyong i-follow sila. So maraming salamat mga kapatid. At this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in